Mga kapuso, pinagdiriwang ngayong buwan ng Setyembre ang Tourism Month. Isa ang probinsya ng Pangasinan sa may pinakamaraming magagandang tanawin na pwedeng pasyalan. Kaya naman ngayong umaga, makakasama natin ang mga kinatawan ng Tourism Office mula Alaminos City, the home of 100 Islands National Park. Nako, ang tagal ko rin hindi na-interview ang mga ito. Miss Rosalie Aurelio at Sir Reynaldo Levara Jr. Good morning, Sir Ray and Ma'am Rosalie. Hello, Nako, good morning, nice to ma'am. see you again. Morning. Good morning to everyone. O, diba? Ang tagal nating hindi nagkita-kita because of the pandemic. Pero ngayon, kayo na ang pupunta dito sa amin. Miss Rosalie, kumusta po ang 100 Islands National Park ngayon? Alam naman natin, marami sa ating mga kapuso hindi nakapasyal due to heightened pandemic and ito pag-ulan. Pero ano yung mga pwedeng pasyalan sa 100 Islands ngayon na pwedeng puntahan ng ating mga kapuso? Sa ngayon po, dahil maulan, ang ating pong ang size ng bangka po na inaalaw po natin ay large at medium boats lang po. Oh. Pero so far, the operation is normal. Ang mga attractions and activities is still there. Ang ating pong zipline, ang ating banana boat, ang ating helmet diving, kayaking, and of course, yung swimming activities and picnic is still pwede pa pong ma-enjoy ng ating mga turista. And we have this newly opened area which is the Bonsai Garden in Ramos Island. Isa na rin pong attraction ngayon. Katabi po ito ng Pilgrimage Island na kung saan pwede ka ring bumisita at of course magdasal kung gusto po nating magdasal at mag-Stations of the Cross. Oo, nabanggit niyo yun, Ma'am Rosalie. So, ibig sabihin ngayon, dahil kahit umuulan, pwedeng pumasyal sa 100 Islands National Park. Ano naman yung activities na pwedeng i-recommend sa ating mga kapuso? Na ngayon na medyo umuulan nga at medyo may pagkasungit yung panahon, pero sabi nga, pwede naman palang mamasyal kahit papaano. Yes, ang atin pong katubigan ay kalmado naman so far kahit po umuulan. So, ang mga turista po still enjoys. And sabi nga nila, ang water po is warm, bagamat po umuulan. So, masarap pa rin pong mag-swimming. And of course, yung ibang activities na nabanggit ko po kanina, ay pwede pa pong ma-enjoy. Oo. Marami sa ating mga kapuso ang hindi nakapasyal. Baka mabigla sila, may pagtaas ba sa boat rate, rental rate? Sa ngayon po, ang ating pong rates ng bangka ay the same pa rin. But because of the approval of the revised tourism code, magkakaroon po ng bahagyang pagtaas sa ating boat rental rates. That will be 200 to 400 pesos na pagtaas. And of course, tataas din po ng kaunti ang ating registration fee by 20 pesos. But yun po ay para naman po sa maintenance ng 100 Islands National Park. At syempre po yung ating mga bangkero para naman po medyo makabawi sila sa dagok ng pandemic. At syempre mataas na po kasi ang kanilang mga overhead expenses. So lalo na ang ating mga gasolina, Yes, ang oo. rates po ng ating gasolina, para medyo gumanda rin po ang kanilang kita. Isa rin talaga sa pinupuntahan sa Alaminos City, 100 Islands National Park, yung mga dumadaong na cruise ship. Regular pa rin ba ito, Ma'am Rosalie? Or Sir Ray? Yeah, regarding on the cruise ship, actually for this year, we have three cruise ship. Yung isa ay Wow. darating sa November. And then we will have another cruise ship arrival next year. Actually, we have reservation already for next year and even 2025. And actually ngayon, last 2 days ago, we went to Manila. We have a meeting with the cruise ship agent. And nangako naman po sila na magdadala po sila ng mga international cruise ship, not only in 100 Islands National Park, but for the whole Region 1. Okay, November. Yeah, November, Bakit list na natin yan? September na ngayon. Yes, September. So, Sir- ilang buwan na lang. Yes, Sir Ray, bukod nga doon sa pagpapaganda sa mga tourist attractions natin, tayo rin ay sumusulong o nagsusulong nga ng environmental protection. Paano ba ito sinasagawa, Sir Ray? Actually, marami kaming environmental project. Isa dyan is yung Scuba Sorero, wherein si Miss Rose Arvelo ang nag-head doon. And then meron rin po kami, aside from the Scuba Sorero, we have the monthly coastal cleanup, which is headed by the office, the tourism office. So lahat po ng mga environmental program na to ay napaka-importante, especially for us na tourism area. So we need to maintain the environment.
syempre, pag maraming basura, ang pangit tignan yan sa Oo, turista. tama. Yeah. Mm-mm. Ano ba itong scuba sorero? Scuba, sorero? Scuba Sorero. Oo. Miss Rose. Okay po. Ang scuba sorero po ay, of course, scuba diving po sana ang ibig sabihin niyan. But it's a coin word, scuba, underwater, underwater diving. Tapos basurero, you collect basura. So, ito mong scuba sorero na ito ay ginagawa na po ng lokal na pamahalaan ng Alaminos through the City Tourism Office years back po. At dahil nakita po natin ang kahalagahan nito for the 100 Islands National Park, atin pong ginawang regular activity na po ito. So ginagawa po natin ito buwan-buwan sa 100 Islands National Park. And this is participated by volunteers and of course yung mga divers po natin na in-house na po sa local government of Alaminos at saka po ng 100 Islands Protected Area Management Board. Oo. Monthly pa lang isinasagawa ito. Paano naman maging isang volunteer? Baka nais nilang sumama, Sir Ray and Ma'am Rosalie. Para sa mga gusto po mag-volunteer, number one, you should be a licensed diver. Okay. Oo, syempre, kasi pupunta kami 30, 40 feet Okay. below. So, meron niyang way eh. Hindi basta-basta na dapat magda-dive ka. So, yun nga, you should be a licensed diver. Number two, kung hindi ka naman diver, welcome ka to be a volunteer on this Scuba Sorero. So, meron yung nangyayari na yung mga ibang volunteer sa mga isla, nagpupulot ng basura. So, iniikot nila yung buong isla para makakuha ng basura. Yung iba naman, may mga dumi na nakalutang sa tubig, yan, pinupulot nila. Oo. Hindi naman kailangan talaga na kailangan mo pumunta sa malalim na bahagi. Yes. Importante meron kang mapik na basura. Nako mga kapuso, Sir Ray and Ma'am Rosalie, marami sa ating mga kapuso ang nais ng mamasyal sa 100 Islands National Park. Dahil nga, nako marami abangan. Anong mensahe natin sa kanila? Baka nga dagsain na kayo this weekend. Actually, ito po yung kalagayan ngayon ng 100 Islands eh. Kung dati nawawalan kami sa isang araw walang bisita, ngayon araw-araw meron yan. Hindi kami nawawalan as long as nawalan yung typhoon signal. So, sa lahat po ng mga bumisita marami pong salamat sa pagtangkilik nyo sa 100 Islands National Park. And the same time, sa mga hindi pa nakakapasyal, pasyal na po kayo sa aming lungsod. Alright, maraming salamat Ma'am Rosalie Aurelio and Sir Reynaldo Libara Jr.